Alright, magandang araw. Welcome back po dito sa AJ Commentaries kung saan tayo po'y mag-uusap-usap ng mga makabuluhang mga bagay-bagay patungkol sa politika ng Pilipinas. At sa mga nakaraang araw at linggo, marami naganap sa Senado na ating pinag-usapan na. Nagbigay tayo ng mga komentaryo, napag-usapan din natin yung ibang mga pahapyaw na mga batas patungkol sa mga nangyayari. At marami tayong gusto pang pag-usapan kaya nandito tayong muli at nagbabalik. Maganda po yung na post ko kanina yung tungkol naman dun sa anti-political dynasty bill ng Kamara na lumusot na nga at may sarili pong version ng Senate sa anti-political dynasty. Maganda po mapanood nyo po yung video na yun, ano yung pinagkaiba ng dalawang bill at sino kaya ano kaya mangyayari sa final, bago yan kung papasaman sa Senado, bago maiakyat sa BICAM at sa opisina ng presidente, kasi may dalawa pong pinagkaiba. Ang unang isa ay hinati sa 4 na layer ang gobyerno, ang isa naman ay hinati sa 2 layer. Maganda pong mapakinggan po natin yon. Pero bago tayo dumako sa ating pag-uusapan ngayon, sana po kayo po mag-subscribe at mag-comment at mag-like para magkausap-usap po tayo. Maraming pong salamat sa inyo. Ngayon po, kanina, ilang minuto, naglabas po ng podcast si Senator Chis Escudero kung saan nagpaliwanag siya, nagbigay siya ng kanyang mga saloobin patungkol sa kaganapan ng June 3. Maganda yung mga sinabi niya at syempre yung ibang contrast na nangyari, galit at syempre ng dalawang grupo po kasi yan kahit anong gawin natin, dalawang faction, isang left-right kumbaga ngayon ay isang Duterte o DDS at isa namang Marcos, Pero sa pagkakataong kay Senator Chis Escudero, ang sinabi niya, siya ay walang pinapanigang paksyon, kundi ang pinapanigan niya, simulat sa pool, ay ang institusyon o ang Senado. Kasi nalalaman po ni Senador Chis Escudero na nalalapit na o malapit-lapit ng malabag ang konstitusyon dahil sa patuloy na pag-boycott ng grupo ni Senador Alan Cayetano. Napaliwanag po natin sa isa nating video kung saan sabi sa konstitusyon, hindi maaaring mag-adjourn ang anumang Senado man o ang lower house o ang Kamara ng 3 higit pang araw nang walang pahintulot ng kabilang panig. Halimbawa po, ang Senado, hindi po siya pwedeng mag-adjourn ng 3 higit pang araw kung walang pahintulot o consent ng lower house. At ganoon din naman sa lower house, hindi nila pwede gawin yon. Ang nangyari po kasi yung mga nakaraan, tila binoykot niya, kung ano pa pwede natin itawag doon, binoykot ng grupo ni Alan Cayetano ang sariling session na dapat siya ang namumuno. Unang-una, wala pong prior notice, hindi niya kinausap, ewan natin, siguro kinausap niya yung majority floor leader niya, pero hindi po nakatanggap ng pakikipag-usap ang minority leader. Dapat po alam nila yan kasi dapat malaman nila kung anong dahilan bakit sinususpindi ang sesyon. So nalalaman ni Senator Chis Escudero na malapit na nilang malabag totally ang sinasabi sa Article 6 ng Konstitusyon dahil nga doon sa 3 araw na hindi pagdalo, mag-a-adjourn sinidi po sila. Ibig sabihin po, a-adjourn na yung Congress at sa SONA na mismo ang bukas ulit ng panibagong Congress. Pero of course, tuloy pa rin po ang function sa mga committee at ang paghahanda nila para sa impeachment trial at may kalendaryo na nga po dyan ang Senate. Ngayon po, marami siyang piniliwanag doon at maganda yung mga sinabi niya. Una nga, lumalabas, wala siyang partido dahil nung tinanong siya kung siya ba ay majority o minority, tinektikal niya yung sagot kasi tama rin naman siya dahil ang mga majority kasi yun yung mga senador na boboto sa mananalong Senate President. Kung ikaw ay bumoto sa natalo, ikaw ay automatic minority. Pero sa pagkakataong ito, wala nga Senate President na na-elect dahil nga binakante lang nila yung posisyon. At napag-usapan din natin yung batas dun sa quorum. Meron pa po akong isa pang ipapost patungkol naman sa mga jurisprudence ng batas patungkol sa ano ba yung legalidad ng pagkaka-elect kay Senator Sherwin Gatchalian, bakit siya kinikilala ng iba at sino ba kumikilala sa kanya at ganun sino din ba kumikilala sa grupo ni Senator Alan Cayetano bilang Senate President. Ngayon,
Siyempre may agam-agam po ang mga tao, no? Biglang lumipat, di umano ito si Senator Chis Escudero, kung ito ba ay nakipag-ugnayan sa palasyo, ito ba ay tungkol sa kaso. Alam niyo po, meron po maganda siyang sinagot na napaliwanag ko rin po ito sa nakaraan. Ano? Ang sabi po niya doon, malinaw na sinabi niya na hindi, bagamat yung iba, siguradong hindi maniniwala, pero walang connection sa kaso kasi unang-una, existing pa rin po eh. Hindi naman po nawala. Nandun pa rin, nilalaban niya. Sa katunayan nga daw po, 5 pala ang kasong sinampa sa kanya. At 3 doon, na-dismiss na. Napatunayan niyang mali ang ikinaso sa kanya. May 2 pa daw pong nakabinbin. Sabi niya, syempre, nilalaban pa rin nila yon dahil alam naman nila yung totoo, di umano sa kanila. So, magandang sagot yun dahil maliwanag na nasa minority pa naman siya noon, bago pa sila maging majority, may existing ng kaso at naipanalo na. At ngayon nasa majority siya ng ulit, bagong majority ito, sa pamumuno nga nila Senator Sharon Gatchalian, bagamat wala pang botohan, lumalabas nga na siya'y parte ng majority na dahil dumalo siya Di po ba? Pero malaman yan kapag nagkaroon ng special session. Kasi kailangan magpatawag ng special session dahil marami silang mga bills na hindi naipasa. Katulad na nga lang doon sa mga generals, no? At yung marami pa, yung citizenship ng isang player. Marami silang hindi nagawa dahil nga sa 3 araw na walang session. O yung pangatlong araw, nagka-session dahil dumating si Senator Chis Escudero kung saan binakante nga nila yung mga posisyon. Ngayon, marami pong mga pangyayari at syempre maraming mga tao ang hindi tatanggap sa naging isa ginawa niya dahil ang lalabas niya nag-traidor siya, kung ano man. Pero gaya na sabi ni Senator Chis Escudero, hindi paksyon ang kanyang pinipili, hindi man kahit anong paksyon. Ang pinipili niya institusyon, ang Senado. Dapat nang magkaroon ng sesyon. Hindi pa aring magkaroon ng adjourn sine die nang walang naging sesyon. Paano ang mga panukalang batas? Ngayon, dahil ngayon officially na-adjourn, pwedeng magpatawag ang presidente ng special session o kaya mag-request ang kinikilala nilang Senate President na si Senator Sharon Gatchalian. Yun naman kasi ang sinabi ni Secretary Clark Castro, ang kinikilala nila ay ang liderato ni Gatchalian. So si Gatchalian at I think kasama din ng lower house, ano? Kasi kailangan nila mag-meeting para sa request ng special session kung saan tatalakayin nila yung mga nabinbing bills, kung paano ba gagawin, kung maipapasa ba o kung maipapasa nila para maidala na doon sa opisina ng presidente upang pirmahan kung ito'y kanyang sasang-ayunan o i-veto. Ibig sabihin, i-reject. Yung mga bagay na yun, kailangan magawa bago ang SONA dahil nakaka-apekto sa functions ng gobyerno. Napaliwanag din po natin, kung inyo po napanood yung sa kong video, tungkol sa ano kayang pwedeng maging kaso doon sa mga nangyaring mga kaganapan dahil nababarahan yung function ng gobyerno, particular sa Senado. Maraming mga pangyayaring hindi dapat nangyari kaya napigilan yung kanilang mandato. Pero ganun pa man, dahil ngayon ay may pagbabago na at ngayon ay may 12 tutuusin sa majority. Ngayon, kung magkaroon ng special session, magkaroon ng botohan sa Senado ng Senate President, doon natin magkakaroon ng konfirmasyon kung si Chis Escudero nga ay sasama sa grupo nila Senator Tito Soto, nila Gatchalian, o siya ay mananatili sa kabila o siya naman mag-a-abstain. Kasi ang sinabi lang niya, kailangan lang matuloy ang sesyon kasi may kailangan mga magawa. So, kung yun ang purpose niya, posible pa rin siyang nakalinya sa grupo nila Cayetano na kung gano'n na mangyayari, deadlock po yan. 11-11 sila. Mahirap po yan dahil magkakaroon ng impeachment trial. So, siguro, sama-sama siguro tayo mga kababayan, Dapat ang mga kababayan natin hindi nag-aaway-away, kundi dapat nagdadasal na magkaroon sana ng kaliwanagan ng pag-iisip ang mga namumuno para hindi nagugulo kasi ang sistema. Isipin po ninyo, itong presidente ng Vietnam may umatras sa pakikipag-meeting kay Senator Alan Cayetano. Hindi magandang halimbawa yun sa foreign policy at ganoon din sa international community. At ngayon nga, hindi rin tayo nakakuha ng pwesto sa UNSC o sa United Nations Security Council na matagal nating
sinusubukan makakuha palagi. Dahil sa mga nakikita, nababalitaan siguro nila na nangyayari sa gobyerno. Destabilization po kasi kung tutuusin ang nangyayari. Ano? Parang may pagbabanta ng destabilization sa mga nagaganap. Ano? Kaya sana maging mahinahon ng lahat. Yun ang panawagan natin. Ano? Hanggang dito po muna tayo. Maraming salamat. Meron po rin akong ipopost na patungkol naman sa ibang mga bagay katulad ng sino ba ang nagre-recognize ng liderato ni Gatchalian at sino ang nagre-recognize sa liderato ni Alan Cayetano. Sana po panoorin niyo po yun. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe at mag-like, mag-comment. Marami pong salamat. Binabasa ko po inyong mga comment. Salamat po sa inyo.